Hello, nagbabalik na naman po ang inyong lingkod. Doon po sa nakaraang tutorial natin, pinag-aralan natin yung A chord. So, nabanggit din natin doon na sa mga chords po, merong mas may mababa sa isang chord at merong mas mataas sa isang chord. So, yung chord na pinag-aralan natin last time is yung A chord. So, today, yung kasunod niya is yung B chord. Total, yun din naman po yung kasunod niya sa alphabet. So, yung B chord, siya po yung mas mataas na version ng A. Muli po, yung B chord, mas mataas siya na version ng A. So, kung itong tatlong daliri natin, ang ginamit natin last time, apat na daliri po yung gagamitin natin this time. Okay? So, yung pinantipan natin sa A chord dati is yung palasinsingan natin, yung gitna, at saka yung ating hintuturo or index finger. So, for today, ito po yung pantitipan natin. Okay? Yung hinliliit or pinky, yung palasinsingan or yung ring finger, at yung gitna natin or mid finger. Ito naman pong hintuturo natin or index finger, gagamitin natin po siya bilang pang bar. Okay? So, kung familiar po kayo dun sa equipment sa gitara, parang accessory siya na nilalagay. Tawag po doon is capo or capo. Ito po yung magsaserve na capo natin. Yun po yung ibig sabihin ng mga bar chords. So, kung gusto mong mas mapataas yung tono ng iyong gitara, gagamitan mo siya ng capo or capo. Pero for today po, hindi po tayo gagamit ng equipment na yon. Kasi hindi naman po pwedeng yung pag mag-switch siya from A to B, lalagyan mo muna siya ng capo, tapos titipahin mo siya. Medyo magiging komplikado po nun yung pagtugtog natin ng gitara. Okay? So, kung yung A chord po is dito siya sa second fret, ayan po. Yan po yung A natin. Okay? Second fret, A. Tinalakay na po natin or diniscuss na po natin siya sa dun sa nakaraang tutorial natin. So, sabi nga natin nung sa unahan ng video, ang B chord is mas mataas na version ng A. Okay? Bale, dalawang fret yung itinaas niya. 1, 2. So, ang ibig sabihin nun, since yung index finger natin or yung ating hintuturo, ang ating gagamiting capo, dito natin ibabar yung ating index finger. Okay? Pero one thing na kailangan po nating i-take note, hindi po natin titipahin yung ating E string or yung string sa pinakataas ng gitara. Yan po siya. So, mag-i-start po tayo dito sa A string, second fret. Ibabar po natin siya dyan. Okay? And katulad po ng sinabi ko kanina, ito po yung pantitipan natin bilang counterpart ng ating A chord. Yan po. So, pag nakabar na po dito yung ating index finger, yung ating pong pinky is dapat andito sa B string. Ang atin naman pong ring finger is dun sa G string. Ayan po. Tapos yung ating gitnang daliri, dun po siya sa D string. Ayan po siya. Ganyan po yung magiging itsura ng ating tatlong daliri habang nakabar naman po dito ang ating index finger. Bali po ganyan yung magiging itsura niya. Ayan po. Sa kalaunan, imbes na ito po yung nakatipan natin bago i-bar yung index finger natin, matututunan po natin na yung ring finger na lang natin is ipa-flat natin siya from
the G string going to the, from the D string going to the G and B string. Pero dapat yung E string natin, or yung, ito po, yung pinakailalim na kwerdas, is naka-open siya. Yan, ganyan po dapat yung tunog niya. Ayan po, ganyan po yung ating ring finger. Tapos may tunog po dapat yung D string going to G string going to the B string. Open po dapat itong E. Tapos nakaganyan po. Iba-bar din po natin siya. Okay? Katulad po nung sinabi natin dati, isa po yan sa mga iniiwasan ko nung nag-uumpisa pa lang akong tumugtog ng gitara. Pero wala po tayong magagawa, iwasan man natin or hindi, gagamitin at gagamitin pa rin po natin yung bar chord. So habang nag-start po tayo, dapat pag-aralan na po natin siya kahit na medyo komplikado siyang gawin. Kasi po kapag nasanay ka dun sa umpisa, dun sa tama, mas magiging bihasa ka sa pagtugtog ng gitara. Kasi ang dami pong mga kanta na gagamitin mo talaga yung bar chord. Meron pong mga simplified version, kaya lang sa aking sariling opinion, hindi po natin makukuha yung gusto nating tunog ng gitara. Yung simplified version po kasi ng B is titipahin mo po siya dito sa 4th fret. Ayan po. Tapos yung index finger mo is ilalagay mo siya dun sa E string 2nd fret. Yung kamukha po nung sinabi ko kanina, hindi mo po makukuha yung tunay na tunog ng gitara kasi kailangan mo po yung tunog ng bass. Bass na A string na dapat nakatipa siya dun sa 2nd fret. Dito po. Hindi naman po natin pwedeng tipahin ito and tipahin ito at the same time kung hindi natin siya ibabar. Ganun po yung pinaka-logic nun. So, ang ibig sabihin po nun, kapag nakatipan na po itong tatlo mo na daliri, magiging muted or wala pong magiging tunog nun. Yung D string, ito po D string, pangatlo sa taas, ito po pangatlo sa taas, tapos G string and yung B string. Wala pong magiging tunog yung mga yan. Kapag, syempre po, ito po yung tutunog nun, yung nasa 4th fret. Muli po, sa 4th fret po. So, parang A yung itsura niya. Yung A po sa 2nd fret. And kamukha na nabanggit natin kanina, mas mataas na version ng A, si B. So, i-move po natin siya ng 2 fret. So, from here, 1, 2, saka natin ibabar dito. Para may tunog yung ating A string, ito po, and yung ating E string. Okay? So, ganito po yung magiging tunog ng ating B chord. Yan po yung dapat na tunog niya. Kapag i-strum mo po siya, same logic nung sa ginawa natin sa E chord, dapat sa A string po tayo mag-start. Dapat po muted ito. So, paano siya magiging muted? Imbes na gamitin po natin itong ating thumb, ako po yung ginagawa ko, hindi ko po sinasabi na ito dapat yung gawin, no? Sariling style ko lang po ito. Ang ginagawa ko po is, yung dulo po ng ating index finger is parang sadya po. Parang nakadampi lang po siya dun sa ating E string. Yan po, para wala po siyang tunog. Muted. Pero nakadiin po siya dun sa A string, D string, G, B, saka sa E. Again po, sa 2nd fret po lahat yan. So, ulitin po natin. Ganito po yung magiging tunog ng ating B chord. Ito po yung B chord para sa mga beginners.
Pero kamukha po ng sinabi natin kanina, medyo komplikado po talaga siyang i-execute. Pero pag-aralan po natin siya at masasanay din po tayo. So kung may anak yung A chord at may tatay siya, ganun din yung B chord. So ganito po yung sa parang anak version, meron din po siyang power chord. And same logic po. Mas mataas po siya na version ng A by 2 frets. So, kung dito po yung power chord natin sa A, ganyan na ganyan din po yung posisyon ng ating mga daliri. Pero instead na sa 5th fret po tayo, doon tayo sa 7th fret. Kasi nga, kamukha nung ginawa natin dito kanina, dito yung A, napunta po tayo dito. So, umabante tayo ng 1, 2 frets. So, dito, kung dito yung bar ng ating A na power chord, i-move po natin siya ng 2 frets din. 1, 2. And same position po ng mga fingers natin. Ayan po. So, bar sa 7th fret. Tapos po yung A chord or yung A string dapat nakatipa dyan yung ring finger natin, nasa 9th fret. Tapos ito po ang ating hinliliit or pinky, 9th fret din po siya. Doon naman siya sa D string. Tapos yung ating gitnang daliri, doon siya sa G string. Pero instead of na 9th fret po siya, doon po tayo sa 8th fret. Okay? And antipa po nito, mula siya doon sa E string. Hanggang doon sa E string sa ilalim. Buo po yan. Ayan po. Yan po yung power chord na B. Magkatunog po yan. Power chord na B. Ito yung non-power chord or yung anak niyang B. Magkatunog po yan. Ayan po. So, sa video na to, diniscuss natin yung mas mataas na chord sa A. Parehong-pareho ng tipa dun sa parang pang-beginner at yung power chord. Ang kaibahan nga lang po is mag-move tayo ng 2 frets going to the body of the guitar. So, kung 2nd fret tayo dun sa A, magpo-4th fret tayo dun sa B. Yan. Pag-aralan nyo po to. Pero as a beginner, umpisan nyo po muna dun sa paganito yung tipa. And yung power chord, kung dito po yung A natin, dito po yung magiging B natin. Ayan po. 7th fret. So, yung mga frets na included, 7, 8, and 9. Ganyan po yung magiging itsura ng ating mga daliri. So, sa susunod na tutorial, didiscuss naman po natin yung mas mataas na chord sa B. So, kumbaga sa alphabet, kung natackle na natin or na-discuss na natin or napag-usapan na natin yung A chord saka yung B chord today, C chord naman po yung susunod. Abangan nyo po ninyo yung i-upload natin na tutorial din about the C chord. Muli po, ako po si Kong Jones ng Kindi Channel. Huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe para po panood din ninyo yung mga susunod nating mga tutorial. Again po, ang ating mithiin is makatulong dun sa mga magsisimula pa lang na maggitara. Hanggang sa muli po.